Cellbox. Sa probinsya ng Laguna nakatira si Alicia Marie Del Mundo, 25 years old at isang tindera sa palengke. Lumaking mahirap at wala ng mga magulang. Mali ang ganyan, Eya. Magmahal ka ng buo dahil gusto mo siyang mahalin, hindi para gawing rason para makamove on. Sa kabilang banda naman, sa Maynila nakatira si Marco Alejandro Valero, 27 years old at isang CEO ng successful na kumpanya. Lumaking may gintong kutsara sa bibig. Why can't I make my own decisions? And does it really have to be like that? I just can't understand why they want to marry me to someone I don't even love. Worst of all, I don't even know. Magkaiba ng kinalakihan at estado sa buhay. Papaano kaya kapag ang landas nila ay nag-cross? Baka naman si Alicia na pala ang magpapatibok ng puso ni Marco. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na ihahandog na Siren Radio. Alicia, 1 kilo nga niyang sibuyas, saka kalahating kilo ng bawang. Yan ang sigaw ng mga tao sa palengke habang nagtitinda ang maganda, mabait pang dalaga. Palaging dinudumog ang gulayan na yon dahil kay Alicia, bagaman hindi niya ito pagmamayari ay napakabait ng boss niya. Sandali lang po! Nakangiting saad ng dalaga bago niya ibinigay ang order ng taong yun. Hindi pa nangangalahati ang araw ay ubusan na agad ang mga tindang gulay doon. Ubus na naman ang paninda natin. Honey, mag-chat ka sa supplier natin para makapagdala sila mamayang gabi. Saad ni Miss Eri, ang may-ari ng gulayan kung saan nagtatrabaho si Alicia bilang tindera. Maraming salamat talaga, Iha ha. Iba talaga kapag nandito ka at maraming napunta dito. Well, hindi na nakakataka dahil napakaganda mong bata. Etong sahod mo ngayong araw. Saad ni Eri bago niya inabot sa dalaga ang maliit na envelope na medyo may kakapalan. 5,000 po? Hindi po ba 500 lang ang sweldo ko? Gulat na tanong ni Alicia sa boss niya. Deserve mo naman yan eh. Ikaw ang dahilan ko bakit marami ang nabili sa atin at napakasipag mo pa. O siya nga pala, malapit na magpasko. Kaya naman may papasko akong grocery para sa iyo at pera. Nakangiting saad ni Eri dahilan para yakapin siya ni Alicia. Nako, maraming salamat po. Sumakto po ito dahil wala na rin kaming pagkain sa ref ng kapatid ko. Pagpapasalamat niya na nagpangiti kay Eri. Walang anuman. Pwede ka nang umuwi at magluto ka pa ng kakainin niyo ni Aaron, di ba? Kami na ng asawa ko magliligpit dito. Maraming salamat ngayong araw ha. Pagpapasalamat naman ni Eri. Sinunod naman ito ng dalaga at nagtungo muna sa grocery store upang bumili ng mga pagkain na kakailanganin niya. Mahirap ang buhay ni Alicia pero kahit taga noon ay palagi siyang naghahanap buhay upang may makain sila ng kapatid niya. Sanggol pa lamang si Aaron nang mawala ang mga magulang nila kaya naman siya na ang tumayo bilang ina ni Aaron. At dahil sa pangyayaring yun, bata pa lamang siya ay namulat na siya sa hirap ng buhay. Kahit anong trabaho ay pinapasok niya, may maipakain lang siya sa kapatid niya. Mabuti na nga lang at mga disente ang trabaho na nakukuha niya. Pagka-uwi ni Alicia galing sa palengke at grocery, agad siyang nagtungo sa kanilang maliit na bahay. Maayos niyang iniligpit ang mga pinamili bago siya nagsimulang magluto ng tanghalian nila ng kapatid niya. Isang simpleng ginisang gulay na may kaunting karne. Habang nanggagayat sila ng bawang at sibuyas ay hindi niya maiwasang umiti sa tuwa dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya ni Miss Eri. Sobrang bait talaga ni Miss Eri. Halos 15,000 pang kinita namin ngayong araw pero 5,000 agad ang binigay niya sa akin. Nakangiting saad niyang dalaga habang nagpiprito siya ng karne. Maya-maya lang ay bumukas ang pintuan at iniluwa noon si Aaron. Ate, nandito na ako! Masiglang sigaw ni Aaron na kasalukuyang pawisan at may kaunting dumi sa kanyang uniform. Uy, nandyan na palang napakagwapo kong kapatid! Nakangiting saad ni Alicia habang patuloy sa paghahalo ng niluluto niya. Maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. Siguraduhing malinis na malinis ha? Ang bango naman yun ate. Tsaka may baboy pa po ngayon. Nakaka-excite naman pong kumain. Saad ni Aaron, baka sa mukha ang saya. Kalimitan kasi ng inuulam nila ay palaging gulay lang sa kadahilan ng hindi kaya ni Alicia na bumili ng baboy sa araw-araw.
Okay, sige na. Bilisan mo dyan. Malaki-laki kasi ang pinasahod sa akin ni Miss Eri, kaya naman napagpasyahan kong magluto nito. Sagot naman ni Alicia habang inaayos na ang mga pinggan, kutsara at tinidor na gagamitin. Lumapit si Aaron at niyakap si Alicia mula sa likuran. Thank you po ate. Ang swerte ko kasi ikaw ang naging ate ko. Paglalambing ni Aaron na nagpasaya naman sa dalaga. Napangiti si Alicia habang pinipigilan niya ang sarili na maluha. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Mahal na mahal kita kapatid ko. Ilang segundo ng katahimikan ang nangyari bago muling nagsalita si Alicia. O siya, halika na dito at kakain na tayo. Anya, kaya naman naghugas na ng kamay si Aaron bago bumalik sa may hapagkainan. Hindi man sila mayaman pero masaya na ang dalaga sa mga ganong bagay. Para kay Alicia ay sapat na ang bawat ngiti at yakap ni Aaron at yun na ang pinakamahalaga para sa kanya. Marahil yun din ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagkakanobyo sa ngayon. Marami na ang sumubok na ligawan siya. Merong isang lalaki na may may-ari ng grocery store na nagtapat ng pag-ibig sa kanya, ngunit nireject niya ito dahil hindi pa siya handa sa pag-ibig. Sa kabilang banda naman ay may isang lalaki na kasalukuyang nagsasawa sa lahat. Mom, can you stop pushing me to meet that girl? I said I don't want to. And I'm not interested in her. Inis na saad ang binata habang palakad-lakad siya sa may sala nila. Alejandro, just meet her. Malay mo naman magkagusto ka sa kanya. She's so beautiful at sigurado kung bagay kayo. Pamimilit ng ina niya dahilan para mainis lalo ang binata. Now we're back at it again, huh? You just want me to meet a random girl? Eh ayoko nga. Which part of what I said that you can't understand? I don't want to marry her or even see her. Sigaw ng binata dahilan para mabigla ang mga magulang niya. You can't do anything about it, Alejandro. Remember, you are the heir of our family and it's your duty to have a wife and kids. Hindi pa man kayo ikakasal agad, anak. You'll start to date by 2 years tapos magpapakasal kayo. Easy. Sabat naman ang ama ng binata dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang binata. Easy for you to say, Dad. Can't you just let me be? Hindi ba pwedeng maging head ako ng pamilya ng walang pamilya? This is just nonsense. What kind of rule is that? Inis na saad ni Alejandro bago na sinamaan ng tingin ang mga magulang niya. Hindi. At kailangan galing sa mayamang pamilya rin ang ipapakasal sa'yo. Noon pa lang sinabi ko na sa'yo ang mga responsibilidad mo at umuo ka. But you didn't say anything about marrying someone, Dad. Look, I just don't want to have a responsibility about families as of now. And hindi ko nga gusto yung babae na gusto niyong ipakasal sa akin eh. Pangangatwiran niya sa ama pero mukhang kahit anong pangangatwiran niya ay hindi magbabago ang desisyon nito. Anong hindi mo gusto? Maganda siya, Alejandro, at nakakasigurado ako dun. Saka, hindi po nga siya kilala eh. Saad naman ng ama ni Alejandro na si Alexander. Napabuntong hininga na lang ang ina niyang si Marian dahil sa pagsasagutan ng asawa at anak. And I don't want to meet her. I don't want to marry some spoiled brat and spend the rest of my life with her. Can I just find my own future wife? Anya sa pag-aakalang papayagan siya ng ama pero nagkakamali siya. No, you have to marry someone who's wealthy like us. I can't let you marry someone who's in different status from us. Just try meeting her, Alejandro. Mali mo, magustuhan mo siya and then just you can keep dating. Easy as that. Pamimilit ni Alexander. Sa mga oras na yun ay sigurado na si Alejandro na hindi magpapatalo ang ama niya, kaya naisipan niyang makipag-deal. Okay, fine. I will meet her. At kapag hindi ko siya nagustuhan, end of the question, I won't marry her. At dahil mukhang seryoso si Alejandro sa sinabi niya ay walang nagawa ang ama niya kung hindi ang pumayag. Okay, bukas na bukas, have a dinner with her. She's soft-spoken, elegant and beautiful girl, kaya naman sigurado ako magugustuhan mo kaagad siya. Saad ni Alexander dahilan para mapairap ang binata bago ito nagtungo sa kwarto niya. Kakainis. Why do they have to be controlling always? Hindi ba nila kayang intindihin na ayoko? They keep forcing me to do things that I don't even want to. I just wish I wasn't their child. Inis na saad ng binata bago siya humiga sa kama niya. Why can't I make my own decisions? Does it really have to be like that? I just can't understand why they want me to marry someone that I don't even love. And worse, I don't even know.
Hindi na napigilan ng binata ang sarili niya dahil sa inis at galit na nararamdaman niya. At kagaya ng sinabi ng ama niya ay nagkaroon sila ng dinner sa VIP ng isa sa mga mamahaling restaurant. Kasalukuyang halos 30 minutes nang nag-iintay si Alejandro sa meet-up place nila nang tuluyan ng maubos ang pasensya niya. How dare she make me wait? How could she? No one dares to make me wait. Nakakainis. Uuwi na lang ako. Anya takmang tatayo na siya nang biglaang pumasok ang isang babae sa VIP room. Hi, you must be Marco Alejandro Valero. I'm Julia. Lasing na saad ng babaeng kakarating lang. Lasing ito, kasalukuyang magulo ang buhok at kakalat-kalat pa ang lipstick. Soft-spoken, elegant and beautiful girl, ha? She's none of that. Aming alak, gulong-gulo ang buhok. What kind of dress is that? Para siyang bayaran sa suot-suot niya. Kaunti na lang luluwanin kaluluwa niya. Unang tingin pa lang niya ay na-turn off na agad si Alejandro. Ang mga ganyang klaseng babae ang napaka-turn off sa kanya. Looking at my body, ha? If you want naman, we can do it here. Amin naman tong restaurant, it's soundproof. Anya dahilan para mas lalong mapangiwi ang binata. I'm utterly disgusted. Hindi ako makapaniwala sa babaeng to. Mukha bang gusto kong makapag-sex sa kanya? Napaka-desperada niya naman. Inis na Anya sa sarili habang pinipigilan ng sarili na sigawan ng babae. I'm still tired dahil before ako pumunta dito, I had to make out session with my best friend's brother. Look, there's a hick in my neck, oh. Anya na ba parang proud na proud pa. Dahil doon ay hindi na natiis ni Alejandro ang lahat at tumayo na siya. You know what? I'm gonna leave. Walang patutunguhan ng dinner na to. Kaya, hindi na natapos ni Alejandro ang sasabihin niya nang hawakan ni Julia ang kanyang braso. Why are you leaving? Huwag ka na magpahipot. Wait, nagsiselos ka bang nakipag-makeout ako dun sa brother ng best friend ko? I promise, I won't do that again para sa'yo. Hindi na rin natapos ang sasabihin nito nang bawiin ni Alejandro ang kamay niya. First of all, pinaghintay mo ko dito for 30 minutes. Ni wala akong ka-meet up na hinayaan akong paghintayin. I give you a chance because Dad say na you're soft-spoken, elegant and beautiful girl. I'm willing to meet you dahil baka sakali magustuhan kita. But no. Pangalawa, you came here dressed like a party girl. Tingnan mo, halos magubad ka na. Lasing ka pa and you didn't even bother showing up nicely. At panghuli, I can't believe that someone ay pinagmamalaki pa na nakikipag-make out sa ka-meet up niya. Ibinida mo pa yung hiki mo. You're the kind of girl that disgusts me and I'm not marrying someone like you. I don't want to spend my rest of my life with you, regretting everything if I marry you. So yeah, I don't like you. Anya takmang aalis na si Alejandro nang yakapin siya nito mula sa likuran. I'm sorry. First impression don't last naman, diba? Let me go on a date ulit sa'yo. Promise, this time maayos na ako. No, hindi ako nakikipag-second date sa babaeng hindi ko naman gusto. Stop clinging to me and let me go. You're annoying. Inis na saad ni Alejandro bago niya tinanggal ang pagkakayakap ni Julia sa kanya at lumabas na siya sa VIP room at umalis na sa restaurant na yun. OMG bro, I can't believe that Tito and Tita want you to marry that kind of girl. Tsaka, soft-spoken, elegant at beautiful girl. That's a joke bro. She's more like a party girl, not elegant and I don't even about beautiful girl. No. Hindi makapaniwalang saad ni Philip habang umiinom sila ng alak. So nang sabi nila Tito, pumayag na ba sila na hindi mo pakasalan yon? Tanong naman ng isa pang kaibigan ni Alejandro na si Roger bago ito umupo sa sofa. Yes, pero they want me to meet someone again. You know what? Nakakapagod din ganito. I don't want to keep meeting girls. Lalo na't ganun din yung nakita ko kay Julia. I just don't want to meet more girls. Pero ano nga ba magagawa ko? They're controlling me and I hate everything about it. Inis na Anya bago siya lumagok ng isang baso ng alak. Napangisi naman si Philip bago rin ito uminom ng alak at nagsalita. What if maglayas ka bro? Pumunta ka sa probinsya na malayo dito para hindi ka nila makita. Just low-key living there. Malay mo naman pumalag na si Tito na ikaw ang maghanap sa sarili mong asawa at bumalik ka lang dun. Bigla ang suggestion ni Philip na nagpagulat sa magkakaibigan. Well, that's okay, I think. May posibilidad na ganun nga yung mangyari dahil mahihirapan si Tito kapag nawala ng tagapagmana niya.
What do you think? Tanong naman ni Roger. I'll do anything, wag lang makapunta sa mga blind dates na ina-arrange ng parents ko. Anya na mas lalong nagpangisi kay Philip. May naisip na ako kaagad na probinsya. Sa Laguna na lang bro, medyo malayo yun dito. And aside from that, you can't live there na mayaman ka. You have to pretend na mahirap ka dahil kapag nalaman nilang mayaman ka, makaka-attract ka ng atensyon. At pag nangyari yun, malalaman nila tito at tita kung nasan ka. Muling suggestions ni Philip, kahit si Alejandro ay napaisip dahil tama ang sinasuggest ni Philip. Well, that makes sense. Kailan ba ang next blind date mo bro? Tanong ni Roger sa binata. Bukas ng gabi. Maikling sagot nito. Okay then, mag-impake ka na ngayon at ihatid ka namin doon. Wala pa naman ngayon sila tito at tito, di ba? Yeah, mamayang 11 PM pang uwi nila. Saad ni Alejandro. That's good. I'll drive you there. Hindi pa naman ako masyadong lasing. Saad ni Philip bago sila nagtayuan upang iimpake na ang mga gamit ng binata. Madaling araw na nang makarating sina Alejandro, Philip at Roger sa bayan ng Lumban sa Laguna. Tahimik ang lugar, malamig ang hangin at tanging mga kuliglig at aso lang ang maririnig sa paligid. Huminto ang sasakyan sa harapan ng isang maliit pero maayos na bahay na inarkila ni Philip para sa binata. Bro, dito ka muna. Safe ka dito, malayo sa gulo at wala makakakilala sa'yo. May mga gamit na ako ipapadala para sa'yo bukas, dadating yun. Huwag ka muna magparamdam kina tito tita hanggat hindi mo alam ang gusto mo. And also, mas better if i-block mo muna ang number nila para hindi ka nila matrack. Paliwanag ni Philip bago niya inabot kay Alejandro ang susi ng bahay. Thank you Philip, thank you Roger, for suggesting this at sa pagtulong sa akin na makalayo-layo muna dun. Nakangiting saad ni Alejandro pero halatang ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib niya. Chill ka lang dito bro, mag-explore ka muna sa mga lugar, makipagkaibigan sa mga tao rito. At tigit sa lahat, maging low-key ka. At kung sakali man na gusto mong bumalik, just give me a call. Bilin pa ni Roger bago nila iniwan ang binata sa loob ng bahay. Kinabukasan ay maagang nagising si Alejandro dahil sa ingay ng mga nagtitinda sa kalsada. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng buhay pero kailangan niya itong pagtiyagaan. Nakaalis na sila Philip at Roger dahil may mga kumpanya rin sila katulad ni Alejandro. Kaagad siyang lumabas sa may bahay na yon at nagunat. Bigla naman siyang nakaramdam ng gutom, kaya niya inikot ang mga mata niya upang maghanap ng pwedeng kainin. Doon lumanding sa mata niya ang isang lalaki na may buhat-buhat na matabang kawayan at may nakasabit doon na 2 malaking container. Taho! Taho! Sigaw ng lalaki kaya naman tinawag siya ng binata. Magkano po sa inyo? Tanong ng lalaki kay Alejandro. Magkano po ba yan? Tanong naman ni Alejandro. May 5 piso, may 10 piso. Anya kaya naman bumili si Alejandro ng tigsa 10 piso. Hindi alam ng binata pero nasarapan siya sa pagkain yun. Taho po ba ang tawag diyan? Araw-araw po ba kayo naglalako niyan? Ang sarap kasi. Pwede po ba kayong dumaan dito tuwing umaga at bibili ako? Masayang saad ni Alejandro habang patuloy sa pag-igop ng taho. Oo, taho yan. Pero hindi na ako makakadaan pa dito. Ngayon na kasi ang huling araw ko sa pagtitinda nito. Lilipat na kami sa kabilang bayan bukas eh. Saka, hindi ako may-ari nito. May naggagawa lang ng taho dito at naghahanap siya na maglalako ng taho. Sa kanya ako sumisweldo. Pagkukwento ng lalaki. Ganun po ba? Pwede po bang sabihin sa akin kung sino at saan nakatira ang nagpapasahod sa inyo? Parang gusto ko kasi maging taho vendor. Hindi alam ni Alejandro pero para bang gusto niyang gawin yun. Saka gusto niya ring tumikim-tikim ng taho. Ako iho, sigurado maraming bibili sa'yo niyan. Napakagwapo ba namang taho vendor niyan eh. Anya na nagpatawa sa binata. Sinabi naman sa kanya ng lalaki kung sino at saan nakatira ang may-ari ng mga taho. Binayaran niya ng 1,000 ang lalaki bago niya pinuntahan kung saan yung gawaan ng taho. Kaagad naman siyang hinire ng may-ari ng tahuan at nung araw na yon ay naging official taho vendor na siya. Taho! Taho! Yan ang sigaw na narinig ni Aaron na hindi niya pinapalagpas. Kaagad siyang tumakbo papalabas at tinawag niya ang taho vendor habang si Alicia naman ay nasa likuran niya. 20 pisong taho! Saad ni Alicia habang kumukuha siya ng pera sa wallet niya. At akmang iaabot na niya ito sa taho vendor nang magtama ang mga tinginan nila.
Parehas na tumigil ang mundo nila nang magkatinginan sila. Para bang nag-slow-mo ang lahat ng mga nangyayari. Ate, kuyang tahong vendor? Pagtawag ni Aaron sa kanila na nagpabalik sa wisyo nila. Hindi alam ni Alicia at Alejandro pero sobrang lakas ng tibok ng puso nila. Eto ang bayad. Nauutal na saad ng dalaga bago niya ito inabot kay Alejandro. Hindi ko inaasahan to. Bakit ang gwapo ng taho vendor na to? Siya siguro yung pumalit kay Mang Seldo. Saad ni Alicia sa sarili. Ito ang taho mo. Maraming salamat. Pagkaabot ni Alejandro kay Aaron ng taho ay kaagad naman itong pumasok sa bahay kaya silang dalawa lang ang naiwan doon. Bago ka lang no? Tanong ni Alicia sa binata. Oo, ngayon lang ako nagsimula. Ako nga pala si Marco. Ikaw, anong pangalan mo? Pagpapakilala niya, ginamit ni Marco ang first name niya para hindi siya tawaging Alejandro ng mga taga doon. Hi, ako nga pala si Alicia. Nice to meet you. Pagkahawak ng kamay nila, hindi alam ng binata kung ano bang nararamdaman niya dahil parang ayaw niyang bitawan ang kamay ng dalaga. Taho with extra arnibal at sago. Saad ni Marco bago niya iniabot sa dalaga ang binili nito. Ha? Pero 10 piso lang ang binili ko. Saad naman ni Alicia. Don't worry, okay na yun. Initian mo naman ako eh. Sapat na yun para sa extra arnibal at extra sago. Alam kong ngayon lang tayo nagkita pero ang ganda mo. Sana araw-araw pa kita makita. Pagkumplemento ng binata sa kanya dahilan para mamula si Alicia. Maraming salamat. Namumulang saad niya na nagpangiti naman sa binata. May mga batang nagtatakbuhan naman sa gawin nila upang bumili ng taho, kaya naman nagpaalam na si Alicia at pumasok na rin sa loob. OMG Besh! Usap-usapan nga yung poging taho vendor dito sa barangay natin. Sila Maya nga nagtitilian pa nung nakita yan. Ang swerte mo naman sinabihan ka ng maganda at binigyan pa ng extra arnibal at sago ha? Kinikilig na saad ng best friend ni Alicia na si Eya, habang si Alicia naman ay namumula pa rin. Gusto mo ba siya? Nangaasar na tanong ni Eya sa kaibigan. Hindi ko alam. Nauutal na saad naman ni Alicia bago siya nagtakip ng muka. Hindi raw pero namumula siya. Para naman siya na yung magiging first boyfriend mo. Sakto bagay kayo. Sigurado kung maganda o gwapo magiging anak ninyo. Aray! Sigaw ni Eya nang pitikin siya ni Alicia sa noo. Hindi naman naliligaw sa akin yung tao. Napaka-OA mo naman. Wala naman kami tapos anak na kaagad ang iniisip mo. Ay, ang kadeluluhan mo ha? Anya dahilan para mapanguso si Eya. I'm just saying, my beautiful beshi. Tapos kung halimbawang maging kayo, ireto mo naman ako sa tropa niya. Sigurado kung gwapo rin ang mga tropa niya. Aray! Pangalawa na yan ha? Nakangusong saad ni Eya nang pitikin siya ulit ng kaibigan. Ay naku talaga Eya. Gusto mo bang isumbong kita kay tita? Tandaan mo kakabreak nyo lang ni Oscar. Ipahinga mo nga yung puso mo. Paalala ni Alicia sa kaibigan. Oo na. Gusto ko lang magmahal ulit para makalimutan siya no? Malungkot na saad ni Eya na para bang tutulo na ang luha niya. Mali ang ganyan, Eya. Magmahal ka ng bago dahil gusto mo siyang mahalin. Hindi para gawing rason para makamove on. Tsaka, huwag mo nang isipin si Oscar. Hindi siya worth it, no? Pagbibigay advice ni Alicia sa kaibigan niya, nakaka-break lang sa boyfriend nito. Mahal na mahal ni Eya si Oscar, ngunit ipinagpalit siya nito sa pinsan ni Eya. Masayahin si Eya, ngunit may pinagdaraanan din siya. Napabuntong hininga na lang si Eya bago ngumiti ng pilit. Alam ko naman yun, Besh. Pero mahirap talaga eh. Ang sakit-sakit pa rin. Anya habang pinupunasan ng luhang ayaw bumitaw sa mga mata niya. Niyakap naman siya ni Alicia ng mahigpit. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Kaya kung gusto mong umiyak, ilabas mo lang. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Malambing na saad ni Alicia. Naiiyak tuloy ako. Ang bait-mait mo talaga sa akin, Beshi. Ang swerte ni Aaron kasi ikaw ang ate niya. Sagot ni Eya habang tumatawa naman ito. Bigla namang umalingaw-ngaw ang boses ni Aaron mula sa loob ng bahay. Ate! Gutom na po ako! Sigaw ng bata na nagpatawa sa dalawa. Teka, magluluto na muna ako para makakain na kami ni Aaron. Gusto mo bang dito ka na rin kumain? Adobo ang lulutuin ko ngayon. Pag-aalok ni Alicia sa kaibigan.
Adobo talaga na pagpasyahan niyang lutuin dahil alam niyang paborito ito ng kaibigan at kapatid. Sure, gusto ko yan. Matitikman ko rin ulit ang masarap mong luto. Kahit no boyfriend since birth ka, panalo ka naman sa pagluluto. Wifey material ka na talaga, besh. Pagbibiro ni Eya na nagpairap kay Alicia. Kulit mo talaga. Tsaka grabe ka ha, porkit nakailang boyfriend ka na. Nakangusong sagot ni Alicia dahilan para matawa si Eya. Okay lang yan. Malay mo si Kuyang Taho vendor na palang forever mo. Ay! Pang-aasar ni Eya na muling nagpapula sa pisngi ng dalaga. Ay nako, pura ka talaga kalokohan, Eya. Tara na nga't magluluto na ako. Namumulang saad ni Alicia bago niya tinalikuran ng dalaga. Sa bawat paglipas ng araw ay palagi nang nagkikita si Alicia at Marco tuwing nagbebenta ito ng taho. Bukod doon ay nagiging malapit na sila sa isa't isa at nagkukwentuhan na sila minsan. Nagbibigay na ng signal si Marco na gusto niya ang dalaga pero hindi pa rin siya umaamin. Nabigla rin kasi si Marco nang malaman niya kung ano ang mga nanliligaw kay Alicia. Isang araw, habang naglalakad si Alicia papauwi sa bahay nila galing sa palengke, kasalukuyang 7:00 na ng gabi nang makauwi siya dahil hindi maubos-ubos ang customer sa gulayan. Ay, nakakapagod. Sana gising pa si Aaron para sabay kaming makakain itong lomi na binili ko. Niya sa sarili nang may tumigil na sasakyan sa harapan niya. Bumaba doon ang isa sa mga lalaking gustong manligaw kay Alicia. Kap Alvin? Ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Alicia nang makita niya yun. Si Alvin ay kasalukuyang kapitan ng kanilang barangay at tatakbo ito sa eleksyon bilang konsihal ng bayan. Wala naman. Kakagaling ko lang sa plaza kanina. Pauwi ka na ba? Gusto mo bang sumabay na sa akin? Tanong ni Alvin sa dalaga. Hindi alam ni Alicia pero para bang pinipigilan siya ng katawan niya na pumayag. Para kasing may nararamdaman siyang kakaiba. Hindi na po. Malapit na lang po ang bahay ko. Salamat po. Anya takmang aalis na siya nang mahigpit na hinawakan ng lalaki ang braso niya. Kap Alvin? Gulat at kinakabahang saad niya. Huwag ka na magpakipot, Alicia. Sumama ka na sa akin. Anya takmang hihigitin na niya ang dalaga nang sampalin siya ni Alicia. Hindi ka ba marunong umintindi? Sinabi kong hindi, di ba? Inis na saad ng dalaga nang marahang hinawakan ni Alvin ang buhok niya. Alam mo, nauubos ang pasensya ko sa'yo, Alicia. Maganda ka, oo. Pero mahirap ka lang. Hindi pa ba ako sapat sa'yo, ha? Ako nang lumalapit sa'yo, choosy ka pa. Future konsehal na to, oh. Ano ba bang inaarte-arte mo? Galit na Anya habang humihigpit ang hawak niya sa buhok ng dalaga. Anong ginagawa mo? Nasasaktan ako sa ginagawa mo! Kinakabahan at natatakot na saad ng dalaga. Tama na, Alvin! Pakawalan mo na ako! Hayaan mo na akong umuwi! Pakiusap niya pero hindi siya pinakinggan ni Alvin at itinulak pa siya nito dahilan para mapahampas si Alicia sa kotse. Bakit ba ayaw mo sa akin, ha? Dahil ba dun sa magtataho na yon? Ano ba nagustuhan mo dun, mahirap lang naman yun. Gusto mo bang manatili ka na lang mahirap, ha? Galit na sigaw ni Alvin dahilan para maglabasan yung mga taong nakatira doon. Nakarinig na kasi sila ng sigaw. Mas gustuhin ko pang maging mahirap habang buhay. Basta ang kasama ko ay yung taong mahal ako. Kaysa naman sa'yo na kung ituring ang babae parang hayop. Galit na sigaw ni Alicia bago siya tumayo. So sinasabi mong mahal mo yung lalaking yun? Ang kapal na mukha mo, ah. Sigaw ni Alvin at akmang sasampalin na niya ang dalaga nang may sumuntok kay Alvin dahilan para matumba ito. Naturingan ka pa namang kapitan ng kabilang barangay. Tapos ganyan mo ko itrato ang babae. Nakakahiya ka. Galit na sigaw ni Marco bago niya tinulungang tumayo ang dalaga. Okay ka lang ba, Alicia? May masakit ba sa'yo? Nag-aalilang saad ni Marco habang chinecheck niya kung may sugat ba ang dalaga. Okay lang ako. Nalingat lang ako nang itulak niya ako. Anya, kaya pa ika-ika siyang naglakad. Nabigla na lang ang dalaga nang buhatin siya ni Marco ng pa-bridal style. Bago pa man sila makaalis ay dumating na ang mga pulis at hinuli nila si Alvin. Kitang-kita sa CCTV ang ginawa niya sa dalaga kaya naman may ebidensya sila na sinaktan ni Alvin si Alicia. Pasensya na sa nangyari. Maraming salamat nga pala sa pagligtas sa akin kanina. Pagpapasalamat ni Alicia sa binata habang hinihilot nito ang paa niya. Walang anuman.
Sadyang hindi lang ako makapaniwala na ganun niya tatatuhin yung mga babae. Hindi lang siya pinayagan na manligaw tapos mananakit na siya. Nice. Saad ni Marco na para bang hindi ito makapaniwala. Siya nga pala, nagluto ko ng pagkain kanina. Tumawag kasi sa akin si Aaron kanina gamit yung cellphone mo dahil gutom na siya. Kaya naman pumunta ako dito at nagluto. Nagugutom ka na ba? Tanong ng binata. Oo may dala akong lomi kanina. Ang kaso lang natapon nung tinulak ako ni Alvin. Pagkukwento ni Alicia. Habang hinihilot ni Marco ang paa ng dalaga ay para bang may salitang gustong lumabas sa labi niya na hindi niya masabi. Bumuntong hininga si Marco bago siya tumigil sa paghihilot sa dalaga. Alicia, hindi man ako kasing yaman ng mga lalaking nanliligaw sa'yo. At alam ko namang wala akong laban sa kanila. Pero gusto kong sabihin sa'yo na gusto kita. At gusto rin kitang ligawan. Hindi man kita kayang bilhan ng bouquet ng mga bulaklak pero makakasigurado ka na ikaw lang ang mamahalin ko. Pero kung ayaw mo magpaligaw sa akin, maiintindihan ko naman. Anya takmang yuyuko na siya nang hawakan ni Alicia ang pisngi niya. Oo naman, bakit hindi? At saka hindi naman ako yung klase ng babae na mahilig sa mga mamahaling bagay eh. Tsaka kung handa ka namang mahalin ng babaeng katulad ko, okay lang naman. Namumulang saad ni Alicia. Dahil sa sinabing yun ni Alicia ay niyakap siya ng mahigpit ni Marco. Handa akong hintayin ka. Hanggang sa dumating ang araw na handa ka nang mahalin ako, Alicia. Mahal na mahal kita. Malambing na saad ng binata bago siya niyakap pabalik ni Alicia. Simula noon ay nagsimula ng manligaw si Marco sa dalaga. Special tahol with extra arnibal at extra sago sa babaeng minamahal ko. Nakangiting saad ni Marco tuwing bumibili sa kanya si Alicia. Naks naman, ang sweet niyo ah. Sana ako rin. Kinikilig na saad ni Ea habang kumakain din ito ng taho. Hindi man nakakatanggap si Alicia ng mga mamahaling gamit, bulaklak at chocolate kay Marco pero nararamdaman niya ang pagmamahal at pagiging desidido dahil sa mga effort nito. Kapag may sakit si Alicia ay inaalagaan siya ng binata at kapag may trabaho naman si Alicia ay si Marco ang kasama ni Aaron sa mga activity sa school. Umabot pa nga sa punto na si Marco na ang gusto ni Aaron na makatuluyan ng ate niya. Kuya Marco, ikaw na po sanang mamahalin ni ate habang buhay. Gusto ko po kayo na lang ni ate. Saad ni Aaron habang kumakain sila ng ice cream papauwi mula sa school. Sana nga. Pero bakit mo naman nasabi yan? Tanong ni Marco. Kasi po ikaw yung unang manliligaw ni ate na ganyan kabait, tsaka ganyan kagwapo. Marami na pong inawyawan si ate. Yung engineer na kapitbahay namin tapos yung doktor sa kabilang barangay, tsaka si Kap Alvin. Alam ko po may taga kabilang bayan pa nanligaw kay ate pero gusto niya kaagad pakasalan si ate kaya tumanggi siya. Ni kahit isa po sa kanila wala akong nagustuhan para kay ate. Pagkukwento ni Aaron dahilan para mabigla si Marco. Alam kong sobrang ganda ni Alicia pero hindi ko in-expect na ganun na pala karaming nanligaw sa kanya. Kung ganun, masasabi ko palang maswerte ako dahil sa akin boto ang kapatid niya. I don't know why but it feels like I'm superior from them. Anya sa sarili bago siya natawa ng kaunti. Salamat Aaron ha. Nangangako ko na hindi ko na kayo pababayaan ng ate mo. Gagawin kong lahat para mapasaya kayo. Saad niya bago inabot ang kamay niya sa bata para mag-fist bump na agad namang tinanggap ni Aaron na nakangiti. Habang naglalakad sila pa uwi ay hindi maiwasan ni Marco na mapaisip sa sinabi ng bata. Napagtanto niya kung gaano kahalaga si Alicia kay Aaron at kung gaano siya kaswerte na nabigyan siya ng pagkakataong patunayan ng sarili niya sa magkapatid. Nang makarating sila sa bahay ay sinalubong sila ni Alicia na kakauwi lang rin mula sa trabaho. Oh, kumain na ba kayo? Agad na tanong niya sa dalawa. Hindi pa ate, pero bumili si Kuya Marco ng ice cream para sa atin. Masiglang sagot ni Aaron sabay abot ng natirang ice cream kay Alicia. Ganun ba? Maraming salamat Marco. Nakangiting sabi ng dalaga bago na tinanggap ang ice cream at tinapik ng marahan ang braso ni Marco. Walang anuman. Gusto ko lang mapasaya kayong dalawa. Mahina ngunit galing sa pusong sagot ng binata. Sa mga titig pa lang nila sa isa't isa, halata na unti-unting pagbusbong ng mas matamis na damdamin. Makalipas ang ilang linggo ng ligawan ay naging mas malapit sila sa isa't isa. Kasama na si Marco sa paghatid sundo kay Alicia sa palengke at paminsan-minsan ay tumutulong pa siyang magbenta. Minsan na may kasama niya si Alicia at Aaron sa mga picnic tuwing weekend.
Lumalim ang relasyon nilang dalawa. Nagde-date sila sa may gilid ng lawa, nagtatampisaw sa ulan, nagkukwentuhan habang kumakain ng mga street foods na katulad ng kwek-kwek at minsay sabay na nagbebenta. Isang simpleng relasyon ang relasyon nila pero punong-puno ng pagmamahal at saya. Hindi pa sinasagot ni Alicia si Marco pero nagpaplano siya dahil sapat na ang nakita at pinaparamdam ni Marco na pagmamahal sa kanya. Bukod doon ay tuluyan na rin ang klaseng nahuhulog ang loob niya sa binata at minamahal na rin niya ito. Maayos naman ang lahat hanggang sa hindi inaasahang dumating ang araw na muntik nang mabisto ng dalaga si Marco. Isang araw, habang tumutulong si Alicia kay Marco sa pag-aayos ng tahukart, ay pinakuha ng binata kay Alicia ang cellphone nito sa bag niya. Ngunit nang buksan niyo ni Alicia isang mamahaling relo at kakaibang ID ang nakita niya. Marco Alejandro Valero? Pagbasa ng dalaga sa nakalagay sa ID. Hindi na lang niya ito pinansin dahil baka kapangalan lang ni Marco yung nandoon at ipinagpatuloy nila ang pamumuhay ng mapayapa. Ngunit ang hindi alam ng dalaga ay may itinatago palang sikreto si Marco sa kanya. Makalipas ang ilang linggo ay dumating na ang araw ng kaarawan ni Marco. Umagang-umaga ay nagtungo si Alicia sa bahay ni Marco, dala-dala ang maliliit na cake na binili niya. Naiwan si Aaron sa bahay dahil tulog pa ito kasama si Eya kaya hindi sila nakasama. Happy birthday, Marco! Pagbati ni Alicia sa binata bago nito hinipa ng kandila. Ito ang unang kaarawan na kasama kita. Sobrang saya ko. Masayang saad ni Marco na kasalukuyang nagkukusot pa ng mata dahil sa kakagising lang niya. Ako rin. Pero bukod doon, may balak pa akong sabihin sa'yo. Saad ni Alicia bago ito namula at umiwas ng tingin. Pero bago yon, alam mo kung anong araw ngayon, di ba? Tanong ni Alicia sa binata. Oo naman, July 17, birthday ko. Anya, July 17, yun ang araw ng kaarawan mo. Pati na rin ang araw na sinagot kita. Ibig sabihin ba nito, sa August 17 na ang first monthsary natin? Tanong ng dalaga. Akala niya'y magsisisigaw sa tuwa ang binata ngunit nagulat na lang siya nang tumulo ang mga luha nito. Ibig sabihin tayo na? Tanong ni Marco at tumango naman ng dalaga. Kaagad siyang niyakap at hinalikan ng binata sa labi. Maraming salamat, Alicia. Mahal na mahal kita. Saad ni Marco bago siya bumitaw sa halikan. Mahal na mahal din kita, Marco. Happy birthday ulit, boyfriend ko. Nakangiting saad ni Alicia, ngunit nabigla naman siya nang biglang tumungo si Marco na parang malungkot ito. Bakit? Malungkot ka ba? May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong ng dalaga kay Marco. May kailangan akong aminin sa iyo, Alicia. Sana hindi mo ako kagalitan at iwanan kapag sinabi ko sa iyo to. Malungkot na saad ni Marco dahilan para kabahan ng dalaga. Ano kayang aaminin niya sa akin? Hindi kaya may asawa at anak na siya sa ibang lugar? O baka naman nagsawa na kaagad siya sa akin? Kanina lang naman naging kami, di ba? Masama bang pinaghintay ng matagal ang mga lalaki? Hindi makapaniwalang tanong ni Alicia sa sarili niya. Alicia, hindi ako tunay na mahirap. Ang buo kong pangalan ay Marco Alejandro Valero. At ako ang tagapagmana ng Valero family. Sorry kung tinago ko sa iyo tungkol dito. Pag-amin ng binata sa sikretong itinatago niya. Alam niyang hindi niya maitatago ang nang matagal kay Alicia ang sikreto niya, kaya naman napagpasyahan na niyang umamin. Akala niya'y magagalit ang dalaga dahil nagsinungaling siya, pero ano pa nga bang magagawa ng dalaga? Mahal na siya ni Alicia at handa itong tanggapin kahit sino pa siya. Nabigla ako dahil halos 1 taon mong tinago sa akin yan. Pero masaya ako dahil umamin ka na sa akin. Hindi ako masaya dahil nagsinungaling ka pero kailangan mong mangako sa akin na hindi ka na magsisinungaling. Malambing na saad ni Alicia. Oo, Alicia. Nangangako ko. Mula ngayon, wala na akong itatago sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto ko makasama habang buhay. Taos-pusong saad ni Marco habang mariing hawak ang kamay ni Alicia. Mabuti kung ganon. Mahal na mahal din kita, Marco. Tugon ng dalaga bago siya muling niyakap ng binata ng mahigpit. Sa yakap na yun ay parabang nabura ang lahat ng takot at alinlangan na nararamdaman nilang dalawa. Ngayong tayo na. Pwede ba tayo mag-date ngayon? May gusto ko restaurant na puntahan natin.
At sigurado akong magugustuhan mo ang mga pagkain dun. Anya, oo naman, tsaka isi-celebrate na rin natin ang kaarawan mo. Pagpayag ng dalaga sa pag-aakalang sa simpleng restaurant lang sila pupunta. Teka, saang lupalop ng restaurant tayo kakain at kinakailangan pa nating sumakay sa napakalaking private jet na to? Hindi makapaniwalang saad ni Alicia nang dalhin siya ni Marco sa may private jet nito. Kasalukuyan silang nakasakay doon at papunta sa Spain dahil doon gusto i-celebrate ni Marco ang kaarawan at first date nila ni Alicia bilang magkasintahan. Akala ko sa fast food restaurant lang o kaya naman doon sa malapit lang na magde-date. Sa ibang bansa pala. Alam kong sinabi niya sa akin na tagapagmana siya pero hindi ako handa nung malaman kong sobrang yaman niya pala. Nakangusong saad ni Alicia sa sarili. Alam ko nabigla ka, pero gusto ko lang iparana sa'yo kung gaano kita kamahal. Gusto kong simula ang relasyon natin sa isang alaala na hindi mo makakalimutan. Malambing na paliwanag ni Marco habang nakatitig kay Alicia na kasalukuyang first time sumakay sa eroplano kaya naman medyo kinakabahan pa. Hindi ko alam kung matutuwa o matatakot ba ako. Kasi baka masanay ako sa ganitong marangyang buhay. Pero alam mo kasi, kontento na ako sa mga binibigay at ginagawa mo sa akin. Matapat na saad ng dalaga habang tinatago ang pagkamangha sa loob ng jet. Kahit simpleng tao lang siya, ramdam niyang hindi siya tinatrato ni Marco na iba o mababa. Alam mo, isa sa mga nagustuhan ko sa iyan, ang pagiging totoo mo. Kahit anong ibigay mo, alam kong hindi ka magbabago. At kahit maglakad lang tayo sa palengke, kumain ng kwek-kwek sa kanto, o kumain ng mamahaling restaurant, ikaw pa rin ang gusto ko makasama. Nakangiting saad ni Marco habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Nang makarating sila sa Spain ay sinalubong sila ng napakagandang tanawin. Isa na roon ang may makukulay na gusali, malawak na kalsada at tanawang napakagandang dagat. Dinala ni Marco si Alicia sa isang sikat na seaside restaurant kung saan inihahain ang iba't ibang Spanish dishes na sobrang sarap. Ito ang paella, tapas at churros. Habang kumakain sila, hindi maiwasang magkwento ni Alicia tungkol sa mga karanasan niya sa palengke at kung paano niya pinagsikapang matustusan ang pangangailangan nila ni Aaron. Nakikinig naman si Marco ng buong atensyon at halatang iniintindi niya bawat salita ng dalaga. Alam mo ba, kung may isang bagay na pinagsisisihan ko, hindi kung bakit ngayon lang kita nakilala. Kasi kung matagal na kitang kasama, matagal na rin sana kitang napasaya. At baka kasal na rin tayo kung mas maaga kitang nakilala. Dahil sigurado akong hindi na kita hayaang maagaw pa sa akin ng iba. Seryosong sabi ng binata sabay hawak sa kamay ni Alicia. Huwag ka mag-alala. Ang mahalaga ay magkasama na tayo ngayon. At saka sabay nating haharapin ng lahat. At saka malay mo naman, ikaw at ako pa rin na magkasama hanggang sa pagharap natin sa altar. Saad ni Alicia naramdam sa boses ang saya sa piling ni Marco. Matapos ang masarap na dinner ay niyaya ni Marco si Alicia sa tabing dagat. Doon ay naglakad sila habang magkahawak kamay, pinagmamasdan ng buwan na sumasalamin sa tubig. Nang huminto sila ay niyakap ni Marco si Alicia mula sa likuran. Alicia, pinapangako ko sa'yo, kahit gaano pa tayo kayaman o kahirap, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Ikaw at si Aaron, para sa akin, pamilya ko na kayo. Mahal na mahal kita. Malambing ngunit seryosong sabi ng binata. Mahal na mahal din kita, Marco. Salamat dahil hindi lang ako minahal mo, kundi pati na rin ang kapatid ko. Sabi ng dalaga habang lumuluha sa sobrang saya. Hinalikan siya ni Marco ng mga oras na yon bago niyakap ng mahigpit. Matapos ang kanilang date ay mas lalo silang naging malapit. Hindi nagbago ang simpleng buhay na pinili nilang dalawa kahit na nalaman ni Alicia ang totoo. Pinili pa rin nilang mamuhay ng simple. Patuloy pa rin si Marco sa pagbebenta ng taho tuwing umaga habang si Alicia ay patuloy sa pagtitinda sa palengke. Ngunit sa bawat araw ay mas dama ni Alicia ang pagmamahal ni Marco dahil bukod sa pagiging kasintahan ay naging matalik rin itong kaibigan at katuwang niya sa buhay. Ngunit bago pa man maging maayos ang lahat ay nalaman na ng mga magulang kung nasaan si Marco. I can't believe that son of ours! Nilayasan niya tayo at ginusto niyang mamuhay ng mahirap sa bayan na yon. Hindi makapaniwalang saad ni Marian nang malaman nila kung nasaan si Marco. We have to bring him back here, bago pa siya maimpluwensya ng mga tao doon. Even if it means we have to kidnap him. Medyo galit na saad ni Alexander bago niya tinawagan ang mga tauhan niya.
Walang kamalay-malay ang binata na alam na pala ng mga magulang niya kung nasan siya at nagbabalak na ito ng masama. Isang araw, habang nagluluto si Alicia ng uulamin nila, ay may kumatok sa bahay nila. Pinagbuksan niya yon at nabigla siya na makita niyang isang hindi katandaan na lalaki at babae ang bumungad sa kanya. Sino ka? At nasaan ang anak namin? Malamig na tanong ni Alexander sa babae dahilan para magtaka si Alicia. Mali po ata kayo ng napuntahang bahay? Sino po bang hinahanap ninyo? Tanong ni Alicia sa mga tao doon. Hindi kami nagkakamali dahil dito namataan ng mga tauhan namin si Alejandro. Nasaan si Marco Alejandro Valero? Ilabas mo siya. Malamig na anya ni Alexander dahilan para makaramdam ng kaba si Alicia. Marco Alejandro Valero? Anong kailangan nila kay Marco? At sila pala mga magulang ni Marco? Hindi makapaniwalang saad ni Alicia sa sarili niya saka mahinahong nagsalita. Sino ka ba at anong ginagawa mo dito sa bahay na tinitirahan ng anak namin? Ako po si Alicia at ako po ang kasintahan ni Marco. Wala po dito si Marco sa ngayon dahil nagtinda po siya ng taho. Kasintahan? Ayos ah. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Julia na anak ng mayaman. Tapos ikaw na hampas lupa ay minahal niya. Nababaliw na siguro ang anak namin. O baka naman ginayuma mo lang si Alejandro. Sarkastikong saad ni Alexander dahilan para ma-offend si Alicia. Hindi ko po alam kung anong problema ninyo. Pero totoo po ang sinasabi ko. Tsaka, hindi po tama ang sinabi niyo sa akin. Hinusgahan niyo po kaagad ako, gayong hindi niyo naman po ako nakikilala ng lubusan. Lakas loob na saad ni Alicia. Kahit ang totoo ay nasasaktan at naiinis na siya sa sinasabi ng mag-asawang ito. Hindi ka naman namin kailangan kilalanin para malaman namin na hindi ka karapit dapat para sa anak namin. Alicia, kung pera lang ang habol mo ay maaari ka namang bigyan namin ng 10 milyon. O baka naman kung gusto mo ay mas malaki pa. Kaya ka tigilan mo ng anak namin maliwanag? Malamig na saad ni Marian sa dalaga. Pasensya na po sa sasabihin kong to. Pero hindi po pera ang habol ko sa anak ninyo. Mahal ko si Marco, may pera man siya o wala. Kaya hindi niyo po ako mapipilit na hiwalayan ng lalaking mahal ko. Pagmamatigas ng dalaga dahilan para mainis na ang mag-asawa. Hindi ka ba marunong maintindi? Tignan mo ang sarili mo at ang anak namin. Hindi kayo bagay. At magkalayo ang mga mundo ninyo. Tagapagbana si Alejandro habang ikaw naman ay hamak na tao lamang. Yun na ang huling tuluyan nang mawala ang pagtitimpi ni Alicia. Wala ho kayong karapatan na magdesisyon para sa amin. Uulitin ko ho. Mahal ko si Marco at mahal niya rin ako. Kaya ako po ang makikipag-usap at umalis na kayo. Anya takmang isasarado na niya ang pinto nang magsalita si Marco. Anong ginagawa niyo dito? Malamig na tanong ng binata habang nakatingin siya sa mga magulang niya. Alejandro, this is messed up. Bumalik ka na sa Maynila kaysa naman sa sinasayang mong oras mo sa babaeng to. Inis na sa Adi Marian. Ang babaeng yan. Siya ang babaeng minahal ko at gusto ko makasama habang buhay, ma'am. Kaya hindi niyo ako mapipilit na bubalik sa mansyon natin. At hindi ko rin kayo mapapatawad dahil sa panlalait sa sinabi niyo sa kanya. Kaya bago pa ako tuluyang magalit ng sobra-sobra sa inyo, umalis na kayo. Ayoko na kayo makita. All my life, you've been controlling and I hated you for that. Masaya na ako at kahit na hindi ako ang magiging matagumpay at tagapagmana ng pamilya. Kahit wala akong makuhang mana sa inyo, okay na ako. Basta kasama ko minamahal ko. Yan ang huling saad ni Marco sa mga magulang niya bago niya hinigit papasok sa loob ng bahay ni Alicia. Dahil doon ay umalis na ang mga magulang ng binata. Akala nila ay maayos na muli ang lagnat pero hindi sumuko ng biglaan ng mga magulang noon ng binata kaya naman may pinlano siya. Isang araw, kasalukuyang papunta si Marco sa bahay ng dalaga dahil doon sila maghahapunan. Habang naglalakad siya, ay naramdaman na niyang may sumusunod sa kanya kaya naman naghanda siya. Ngunit bago pa man siya makaharap sa may likod niya, ay may bigla na lang nagtalokbong ng panyo sa ilong niya. Doon niya naramdaman ang pagkahilo dahilan para matumba siya. Alicia. Yan ang huling saad ng binata bago siya tuluyang mawala ng malay. Secured, Madam Marian. Nakuha na namin siya. Saad ng isa sa mga lalaking dumukot kay Marco sa call. Mabuti naman. Ibalik niyo na siya dito sa mansyon. Saad ng ina ng binata at sinunod naman siya ng mga tauhan nila. Sa kabilang banda naman ay punong-puno ng pag-aalala si Alicia dahil halos ilang araw nang nawawala si Marco.
Masama ang pakiramdam ko dito, Eya. Nararamdaman kong may kinalaman nga ang mga magulang niya dito. Anong gagawin ko, Eya? Hindi na napigilan ni Alicia ang sarili at napahagulhol na lang siya. Niyakap naman siya ni Eya habang pinapakalma. Halos araw-araw at gabi-gabing umiiyak ang dalaga dahil nag-aalala siya para sa kalagayan ng lalaking minamahal niya. Nagising si Marco sa kwarto niya sa mansyon nila. Kaagad siyang tumayo ngunit doon niya napansin na nakaupo sa may sofa ang mga magulang niya. Bakit niyo ako binalik dito? Can't you just let me live my life? Mom, Dad, please let me go. Sigaw ng binata sa mga magulang niya. No, hindi ka nababalik sa lugar na yon, Marco Alejandro Valero. Hindi kami papayag na sirain mo lang ang buhay mo dahil sa babaeng yun. Hindi siya ang para sa iyo, Alejandro. Hindi kayo bagay sa isa't isa. Mayaman ka at mahirap siya. Hindi na natapos ni Alexander ang sasabihin niya nang ibato ni Marco ang vase sa sahig. Wala akong pakialam. Please, I want her, Dad. I want her, Mom. I don't want to lose her. She's the only one I want. I won't marry anyone lalo na't hindi siya yun. Pagwawala ni Marco, bago niya sunod-sunod na binasak ang mga gamit sa kwarto niya. Dahil doon ay pinapasok ni Marian ang mga nurse sa kwarto niya at hinawakan nila si Marco at tinurukan ng pampakalma. Gabi-gabi ay umiiyak silang parehas, nangungulila na sila sa isa't isa at nag-aalala na rin. For God's sake, Alejandro, kumain ka naman. Gusto mo bang mamatay? Galit na saan ni Alexander sa anak niya. Siguro oo, Dad. Mas gugustuhin ko pang mamatay lalo na kung hindi niyo ako ibabalik kay Alicia. Mas guston siguro yun, oh. Mangyari yun. Dahil hindi ko kakayanin mabuhay nang wala siya. Nangihinang saad ni Alejandro na kasalukuyang ilang araw nang hindi kumakain. Kumakalamang tiyan niya ngunit hindi siya makakain. Don't do this, Alejandro. Magkakasakit kasi ginagawa mo. Kahit konti lang, kumain ka. Hindi na mapigilan ni Marian ang pag-aalala niya sa anak. Ano ba? Ano mo kailangan mo para umayos ka, anak, ha? Pagmamakaawa ni Marian sa anak. Siya lang, Mom. Siya lang ang kailangan ko. I want her, Mom. Si Alicia lang ang gusto ko. Why can't you just let me be with her? Hindi na natapos ni Marco ang sinasabi ng hindi inaasahang mawalan nito ng malay, dahilan para mataranta ang buong mansyon. Mom! Dad! Sigaw ng isang babae bago niya binuksan ang pinto ng kwarto ni Marco at iniluwa noon si Monica. Stop what you're doing! Gusto niyo ba na iwanan na rin kayo ni Alejandro? Bakit ba hindi niyo na lang siya hayaan sa gusto niya? Sigaw ni Monica, ang nakakatandang kapatid ni Alicia. Monica! Nauutal na saad ni Marian bago niya niyakap ang anak. Halos 5 taon na rin simula nung umalis si Monica noon dahil pinipilit rin siya ng mga magulang nila na magpakasal sa taong hindi naman nila mahal. Ano ba bang gusto niyo, Dad? Para tumigil na kayo sa kalokohang yan. Gugustuhin niyo bang mamatay pa si Marco bago niyo kami hayaang maging malaya? Dad naman, tama na. Hindi tamang pamamalakad ninyo. Hindi na napigilan ni Monica ang galit niya na sigawan na niya ang kanyang ama. Punong-puno ng galit ang nararamdaman ni Monica at para bang bumalik ang galit niya sa amang 5 taon na niyang nakalipas. Tulala, hindi makapagsalita at tila ba wala sa katinuan si Alicia na magsalita si Eya. Besh, may naghahanap sa'yo. Mahinang saad ni Eya bago pumasok sa loob ng bahay niya si Marian. Anong ginagawa mo dito? Gusto mo pa rin bang palayasin ako sa Pilipinas? O baka naman pubalak niyo na akong tanggalin sa mundo? Huwag mo kayo mag-alala dahil hindi na ako tatakas. Wala na sa akin si Marco. Di ko alam kung kakayanin ko pang magmahal ulit. Lumuluhang saad ni Alicia pero walang emosyon ang mga mata niya. Nagulat na lang siya nang umiyak si Marian sa harapan ng dalaga at lumuhod. Alicia, gusto kong humingi ng tawad sa iyo in behalf sa aming mag-asawa. Kala namin ay madali ka lang mapapalitan sa buhay ni Alejandro. Pero nagkamali kami. Mahal ka na dumating sa puntong gusto niya nang mamatay dahil wala ka na raw sa buhay niya. Hindi ko gugustuhin mawala ng anak. Kaya naman nagmamakaawa ako sa iyo. Sumama ka sa amin. Nasa ospital si Alejandro dahil ilang araw na siyang hindi kumakain. Pagmamakaawa ni Marian, nang marinig yun ng dalaga ay hindi na siya nagdalawang isip na sumama siya. Kaagad na lumapit si Alicia kay Marco na kasalukuyang wala pa ring malay. Akala ko magiging maayos na ang buhay ng isang anak kapag ang magulang ang nagdesisyon para sa kanya. Pero nagkamali pala ako. Napagtanto ko na nung kayo magkasama ay masaya si Alejandro.
Ngumingiti siya kapag ikaw ang kasama. Yan ang hindi niya nagawa nung kami ang magkasama. Malungkot na saad ni Alexander. Alam kong nasaktan ka namin, pero mas pinili kong tanggapin ka kaysa sa tuluyan kung mawala akong anak ko. Alicia, ikaw lang nagbibigay saysay sa buhay niya. Huwag ka nang mawala. Nanginginig ang boses ni Marian habang pinupunasan niya ang luha niya. Halata sa mukha nito ang matinding pagsisisi. Lumapit si Alicia sa kama kung saan nakahiga si Marco. Namamayat na ito at medyo maputla, para bang nahirapan ito sa sobra-sobra. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ang binata at naluha. Marco, mahal na mahal kita. Huwag mo naman akong iwan, please. Lumuluhang saad ng dalaga, halos mapahagulhol sa sakit na nararamdaman niya. Patawad kung wala akong magawa ng mga araw na nawala ka. Kung alam mo lang gabi-gabi akong umiiyak dahil sa pangungulila ko sa'yo. Hindi nagtagal ay araw-araw gumalaw ang mga daliri ni Marco at bahagya niyang idinilat ang mga mata. Unti-unti siyang umiti nang makita ang pinakamamahal niyang babae. Alicia! Mahina niyang tawag sa pangalan ng dalaga. Halos hindi pa rin makapaniwala at makapagsalita ng maayos. Ikaw ba yan? Nananaginip ba ako? Tanong niya sa sarili. Hindi ka nananaginip, Marco. Ako yun. Maraming salamat na nagising ka na. Mahal na mahal kita. At hindi na ako aalis, pangako. Lumuluhang saad ni Alicia habang hinahaplos ang mukha ng binata. Biglang pumasok ang doktor sa silid kasama ang nurse. Tinitingnan nila ang vital signs ni Marco at napangiti ang doktor sa nakita. Mukhang ito na pinakahihintay nating himala. Bumabalik ng lakas na pasyente. Salamat sa Diyos at salamat sa iyo, Miss. Dahil mukhang ikaw ang dahilan kung bakit may nadahilan siyang mabuhay. Saad ng doktor na nagbigay ng pag-asa sa lahat ng nasa loob ng kwarto. Akala kasi nila ay tuluyan ng manghihina ang binata dahil sa sobrang sakit ng kalagayan nito. Salamat, Alicia. Salamat talaga. Umiiyak na sabi ni Marian sabay yakap kay Alicia. Habang bumabalik ang kulay sa mukha ni Marco ay mas naging maaliwalas ang paligid at napagtanto ng mag-asawa na may mali sa ginagawa nila. At dahil doon ay kinausap nila ang dalaga at binata pero umaasa na silang mapapatawad sila nito. Maraming salamat, Mom and Dad. Magpapasalamat din daw ako kay Marco sa mga magulang niya. Umalis man sila saka kaagad kong binigyan ng space ang magkasintahan at makipag-usap. Alam mo ba, akala ko talaga hindi kita makikilala pa. Sobra ang takot na nararamdaman mo. Malungkot na saad ni Marco habang nagkakape silang dalawa. Hindi na tayo muling magkakalayo, Marco. Malambing na saad ni Alicia na para bang binibigyan niya ng assurance ang binata. Pangako, mahal. Pangako, Alicia. Hindi na kang bibitawan. Wala na makakapagpalayo sa atin. Mahina pero puno ng pagmamahal na saad ni Marco habang pinipilit niyang mas lalong higpitan ng yakap sa kasintahan niya. Mahal na mahal din kita, Marco. Bulong ni Alicia sa tenga ng binata. Mahal na mahal din kita, Alicia. Saad naman ng binata bago siya hinalikan sa pisngi at noo. Yan ang pangyayari sa buhay nilang dalawa na magkalipas. Ngayon ay kasal na silang dalawa at kasalukuyang kakapananganak lang ni Alicia sa panganay nilang anak na pinangalan nilang Michael Arquillo Valero. Masaya na ang buhay nila at napatawad na ni Alicia ang mga magulang ni Marco. Iha, magpahinga ka na muna. Ako na munang babantay dyan. Pati na rin kay Baby Aquillo. Saan naman ni Marian kaya naman hinayaan niya yung biyanan niya muna ang mag-alaga sa anak niya. Kasalukuyang tulog rin si Aaron kaya naman walang batang nag-iingay. Ma'am, ang hirap po palang mga anak, no? Ilang linggo na pero ramdam ko pa rin yung hirap na pinagdaanan ko. Pero worth it naman po dahil anak namin ng lalaki minamahal ko ang iniluwal ko. Nakangiting saad ni Alicia na nagpangiti kay Marian. Totoo yan, naramdaman ko rin yan noon. Sobrang saya ko at napatawad mo na kami ni Alexander. Napakasama ng ginawa namin sa inyo noon pero pinatawad niyo kami. Napakabuti niyong mag-asawa. Masayang saad naman ni Marian habang pinagmamasdan niya nga po. Akmang magsasalita na si Alicia nang biglang magdatingan ng mga malalaking box at kasamang pumasok nun si Alexander. Ano na naman yan, honey? Taas kilay na tanong ni Marian sa asawa. Ganito kasi yan, honey. Pumunta ako ng mall kanina at nakita ko itong mga baby products na to.
Naisip ko si Arkio kaya naman napagpasyahan ko mag-shopping ng kaunti. Nakangusong saad ni Alexander. Kaunti? Kasanda makmak yung inuwi mong mga kahon eh. Saka, ano naman tong sobrang laking to? Tanong ni Marian na box na kasing laki ng tao. Playhouse. Anya dahilan pero sermonan siya ng asawa. Here we go again. Ever since na isilang si Arkio ay wala nang tigil si dad sa kakabili ng gamit sa apo niya. Sana wag mas spoiled si Arkio gaya ng dad niya. Natatawang saad ni Monica dahilan parang pasimangot si Marco. I'm not spoiled dati. Tsaka aalagaan namin at palalaki ng maayos si Arkio para hindi siya maging spoiled. Nakangusong Anya. Magkamukha sila ni dad kapag ngumunguso, no? Nakakatawa. Natatawang saad ni Monica at tumango naman si Alicia. Biglang nakaramdam si Alicia ng uhaw kaya naman nagtungo na muna siya sa kusina at uminom ng tubig. Sumunod naman sa kanya na nagtungo muna sa kusina ang asawa at niyakap siya nito mula sa likuran. Oh, bakit? Nauuhaw ka rin ba? Tanong ni Alicia sa asawa. Yes po, mahal. I'm so tired dahil sobrang daming trabaho kanina sa opisina ko. Parang mas gusto ko pang magtinda na lang ng taho eh. Anya dahilan para matawa ang asawa. Bigla ko ring na-miss yun ah. Extra arnibal at extra sago. Who would have thought na tayo pa lang para sa isa't isa, no? Nakangiting saad ni Alicia habang inaalala niya yung mga pangyayari noon. Oo nga naman oh. Hindi ko in-expect na akong sasagutin mo kahit na may mga doktor, engineer at konsyal na gustong manligaw sa'yo. Wala eh. Nahulog ako sa matatamis mong salita. Tsaka pinaramdam mo talaga sa akin noon kung gaano mo ko kamahal. Ang pagmamahal ko sa'yo noon ay hindi nagbago. Mahal na mahal kita, Marco Alejandro Valero. Nakangiting saad ni Alicia bago siya humarap sa asawa. Mahal na mahal din kita, Alicia Valero. Saad ni Marco pabalik bago niya hinalikan ng asawa sa labi. Dito na nagtatapos ang pagmamahala ni Alicia at Marco. Marami mang naging pagsubok at mga taong hadlang sa relasyon nila, pero sa huli ay sila pa rin ang nagkatuluyan. Ang pagmamahalan ay hindi mapipigilan ng kahit na ano, basta lagi kayong handa na ipaglaban ang isa't isa. Ipinapakita rin sa kwento nila Alicia at Marco na ang tunay na pagmamahal ay hindi masusukat sa yaman o estado sa buhay. Ang tiwala, kabutihan at katapatan ng pundasyon ng matibay na relasyon at ito magdadala sa dalawang tao tungo sa masayang kinabukasan. Sana ay nagustuhan niyo ang istoryang ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.